Welcome to Donmar TV News Channel. At pinalutang ni Health Secretary Francisco Duque III ngayong araw yung posibleng paglalagay na upgrading sa tinatawag na Alert Level 4 ang National Capital Region o Metro Manila dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases. Sinabi ni Secretary Duque na ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o RATF ay ikinakonsidera ang patuloy na paghihigpit sa COVID-19 alert level sa Metro Manila dahil sa ang ating healthcare utilization rate sa rehiyon ay nalalapit na sa tinatawag na moderate risk. Ayon kay Secretary Duque, madali lang na pumalo sa moderate risk dahil ibig sabihin nito ay 50 to 70% utilization rate at nasa 47 to 48% na raw tayo sa ngayon at yung lalo na yung sa intensive care unit o ICU at sa NCR. So talagang nalapit na sa tinatawag na moderate risk level na 50 to 70% utilization rate o yung mga nagagamit na sa ating mga pagamutan, mga health beds o hospital beds rather, Bombo Dennis. At marami na rin daw yung ating mga healthcare workers ang nagkakasakit. So yan yung mga konsiderasyon. At sinabi pa ni Secretary Duque na pinipilit sinisikap ng gobyerno na mapigilan ang naturang sitwasyon at para magkaroon pa sana ng bed spaces sa mga ospital. Pero wala namang sapat na healthcare workers dahil sa patuloy na pagtaas ng hawaan o infeksyon sa kanilang hanay. So pinaghanda na raw ng ating gobyerno ang naturang pagsasailalim sa NCR sa Alert Level 4. So pag Alert Level 4 ay medyo mas mahigpit na yung mangyayari dahil kung sa ilalim ng Alert Level 4, Bombo Dennis, ang mga establishment ay pinapayagan lamang na makapag-operate ng 10% indoor capacity at strictly para sa mga fully vaccinated individuals habang 30% outdoor capacity. Yung mga cinemas, mga contact sports, face-to-face classes, amusement parks, casinos ay ipinagbabawal. So yan, yung mga ibinabantayan natin. Meron na rin kumakalat, mga gaya last time, na audio recording na naman, Bombo Dennis, na di umano ay ilalagay na nga sa Alert Level 4 ang Metro Manila. Pero sinabi naman ni Secretary Carlo Nogranes, as we speak, ay not true o wala na katotohanan. So abangan natin tonight hanggang bukas kung patuloy na pagtaas, pagsipa ng COVID-19 cases lalo na sa Metro Manila ay hindi malayo raw, sabi ni Secretary Duque, na may lagay tayo sa Alert Level 4, Bombo Dennis. Plano at mungkahi ni Congressman Mike Defensor na mas palakasin ang vaccination sa magitan ng mobile. Ibig sabihin, magbara-barangay ang mga kinaukulan para mabakuna ang ating mga mamamayan. Pangalawa, itong issue ng, alam nyo, itong problema sa COVID talagang lagi dinudugtong sa politika at laging sinisilip yung ibang kandidato kumpara sa galaw ng iba. Ang tinutukoy ko po rito yung laging pinapalabas ng kampo ni Moreno na magaling si Mayor, mabilis umaksyon kumpara doon sa ibang kandidato tulad ni Pacquiao, Robredo, Lacson at Marcos. Yun ho yung kanyang laging sinasabi. Pinapalabas na siya yung magaling at siya yung pinakamasipag. Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kailangan niyang gawin at mali kung bakit naman siya nagsasalita ng ganyan. Yung kanyang kampo. Kung hindi man sa Moreno, yung kampo niya ang nagmamagaling, nakakasira kay Moreno. Si Congressman Mike Defensor na kumakandidatong pagiging mayor ng Quezon City under BBM Sara tandem. Gusto niya ay ang diskarte ay dali na sa barangay o kalye. Mobile vaccination. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng tao ang punta pa sa kung saan lugar may vaccination. Dapat ang gobyerno na ang lumapit sa mamagitan ng lokal na pamahalaan. Yung massive mobile vaccination sa barangay, sa purok, kalye. Mas mabilis. At ako sang-ayon ako dun. Itong ideyang ito po ni Congressman Mike Defensor ay napakaganda. Siguradong mapapabilis,
ang vaccination. Sa ngayon ho, talaga ay napakabagal eh. Kasi nga, mayroong online registration. Okay, bago makapag-registro, ang tagal-tagal. Bago magkaroon ng bakante, ang tagal-tagal. Kaya dumadami ang bakuna, ang dami ng walang bakuna. Especially yung booster shot o pangatlong bakuna. Yan ho talaga yung problema. Kaya salamat, Congressman Mike Defensor. Itong idea mong ito, hindi lang sana sa Quezon City. Sana gawin din ito ng iba pang mga local executive, not only here in Metro Manila, kung hindi sa mga lalawigan. Okay? Pwede po kayo mag-comment, react dyan sa isong yan. Pangalawa, ito nga po ang ating pag-usapan. Itong laging ipinagmamalaki ng kampo ni Mayor Isko na siya magaling. Nakakatawa naman. Oh. Lahat naman magaling eh. Wala namang hindi magaling. Alam nyo, ang kampanya laban sa COVID, especially ang vaccination, gamot, hospital, at iba pang tulong na libre, trabaho ng local yan. Mayor, trabaho mo yan. Hindi yan trabaho ng senador. Hindi yan trabaho ng vice president. Hindi yan trabaho ni Bongbong Marcos dahil wala naman si Bongbong Marcos sa gobyerno. Ikaw ang ama ng Maynila, trabaho mo yan. May pera ang gobyerno para gawin yan. Kaya huwag ipagyabang ng mga tao mo na ikaw ay masipag at ikaw lang yung gumagalaw. Ay obligasyon mo yan eh. Dahil ikaw yung city mayor. Inuulit ko dun sa kampo ni Mayor Isko, kung hindi nyo alam, hindi ko alam kung bakit hindi nyo alam, local executive ang mag-i-implement laban sa COVID. At ano ang proteksyon? Ano ito? Vaccination. Pagpapagawa ng ospital, pagbibigay ng gamot, pag-test, at kung ano mang kailangan, ano mang sakit, hindi lang COVID. Trabaho ng mayor yan. Eh bakit nyo hahanapan yung mga national candidate na kasamahan nyo? So obvious na ito ay namumulitika. Pinopolitika, ginagamit ng kampo ni Isko Moreno, itong issue ng COVID, nagpapabango dahil silang daw yung masipag. Aba bakit mo hahanapan yung iba yung mga senador? Ang mga senador na kandidatong pangulo, wala ho talagang access yan para mag-produce ng mga gamot at kung ano-ano. Pwedeng voluntary lang tumulong. Hindi katulad ng mayor, mandatory ang pagtulong kasi ikaw mayor. Ang mga senador o national official, yan po'y voluntary lang. Maliban sa executive department. Hindi naman taga-executive department yung iyong kalaban eh. Lalo na si Marcos. Hindi nga, wala nga sa gobyerno, nasa pribadong sektor. Pero tumutulong sila. Tumutulong si Marcos, si Lacson, si Robredo at Pacquiao sa kanilang kakayanan. Hindi ikaw lang mayor, Isko. Sumusobra naman yung mga pakulo ng tao mo. Kaya this time, kaya ako po nasilip itong isyong ito. Yung inyong pagmamagaling na yan, again, lalong makakasira kay Isko. Mayor Isko, kung hindi mo alam itong ginagawa ng mga tao mo, ikaw ang nasisira dito, kawawa ka. Masyadong nagmamagaling sila eh. Masyado kang binubuhat eh. Inuulit ko, mandatory na galawan ng mayor ang isalba ang buhay ng kanyang mga mamayan dahil ikaw ang mayor. Ang kalaban mo sa national position ng mga senador at isang sibilyan, wala silang obligasyon. Sila ay nagbo-volunteer lang. Nasa batas yun. Hindi sila obligang mag-produce ng gamot at ng vaccine para bigyan ang mga tao. Dahil sila ay mambabatas, tagagawa ng batas. Iba yung legislator kaysa sa local executive. Hindi ba nyo alam yon? Kakahiya naman, di ba? Eh ito si Bongbong Marcos, wala nga sa gobyerno, tumutulong eh. O, nakita nyo? Yan ang sinasabi natin. Gumagawa kayo ng paraan para iangat nyo ang pangalan ni Isko, pero pag sinilip at nasilip ng channel na ito, at atin naman sinasabi ang totoo, palpak eh. Nagbubuhat kayo ng sariling bangko eh, hindi naman wala sa lugar ang pagbubuhat. Ulitin ko ulit, mandatory ng mayor na siya ang gumawa kung paano isalba ang buhay ng tao sa anumang klaseng sakit. Huwag niyong ipagmalaki na inyong ginawa ay ganito, ganon, kasi trabaho niyo yan bilang ama ng syudad o ng bayan. Ganon po yun. Kahit sinong local executive, sasabihan ko ng ganito kasi yan ang trabaho nila. Nasa local government code ang batas, ang kanilang malaking responsibilidad sa bayan. Kaya huwag niyong ikumpara ang galawan ng inyong mayor kumpara doon sa ibang presidential candidate. Kasi mga legislator sila. Yung isa nga, civilian pa eh. Nasa pribadong sektor eh. Bakit naman makikipagsabayan sa'yo? Gumagawa sila ng tulong, inuulit ko. Si Marcos, Lacson, Robredo at Pacquiao, meron din sarili silang galaw. Hayaan mo lang yun. Huwag niyo silipin na kayo, magaling silang mahina. Mali as in mali ang inyong mga galawan.
Nasa inyo rin naman kaya nasa silip yung inyong mga pahayag Masyado kayo nagmamagaling. Sa panahong ito, hindi kailangan ng magmagaling. Kailangan magtulungan. Huwag pa iralin ang pagbubuhat ng sariling bangko. Kasi may crisis tayo. May COVID-19. Napakatindi. Hindi naman yung lahat na lang galaw ng mayor ninyo ay bubuhating kaagad, ipagyayabang at ipagmamalaki. Hindi nyo sinilip na yan ay obligasyon niya. Ayan, nalikturan ko kayo tuloy. Pasensya na po. Hindi maganda yung ginagawa nyo At hindi naman kayo makakalampas dito sa channel na ito. Hindi naman tayo nagyayabang. Gising tayo sa katotohanan kung ano ang mga nangyari. Kaya maging maingat po. Huwag natin linlangin ang mga tao. Sasabihin pa nyo, fake ang mga survey. Kayo ang number 1. Di bale, propaganda yan. Isa pa yan. Huwag kayo nagbubuhat ng sariling bangko. Sa politika, pag nagbubuhat ng sariling bangko, talo sa eleksyon. Maniwala kayo.